Race dito sa TV5. Pabaya daw na ina talaga si Ate Nora. At yun ang mapapatunayan ninyo. Paano mo nasabi yun, Sally? Kasi po, kaya naman po siya pinasaktan ng kapatid ko dahil nga po, pabaya po siyang nanay. Ah, kapatid ka ni Kuya Sani. Opo. Pero hindi naman sapat na dahilan yon para saktan din ni Kuya Sani. Si Nora, alam mo yon, Sally. Ayun nga sakay. Kasi Ano ba pagkakakilala mo kay Nora nung naging sila ng kuya mo? ayun nga, mahilig po siya magtungit. Alam mo ba kung bakit nagtotong-it, Ate Sara, itong si Ate Nora? Ewan ko po, yan pang ano niya eh, adik na po siya sa pagtutungit na yan eh. Kahit po nung mamatay na yung anak niya, hindi pa niya rin tinitigilan ang pagtutungit. Hindi naman lagi, paminsan-minsan lang, libangan na lang niya yun. Dahil para makalimutan niya na matay yung anak niya. Yung anak niya, talaga nagtutungit talaga yan. Sinungaling kayo! Sandali lang. Sally, ikaw bilang Shahid, nung ipinanganak ba si Santino, alam mo na masakitin siya, nasabi sa'yo ni Ate Nora? Hindi po. Okay, kailan mo nalaman na may sakit yung bata? Si doon lang po nalaman nung pina-check up sa center. Tsaka na po niya pina-check up nung malala na po yung bata. Ano daw ang sakit? Yun pa, yung may ano po sa baga, tubig. Tapos, anong ginawa ni Ate Wala Nora? lang, nagtungit lang siya kinaumagahan hanggang tsaka na po siya nag-ano nung hapon na. Dinala yung bata sa hospital na, papatayin na. Ah, so umaga, may masakit nang nararamdaman Opo, yung bata. opo. Pero nagtongit pa rin siya, tapos Opo. bumalik ng hapon, tsaka lang dinala sa ospital. Patay na po yung bata. Sino ang nakakita sa bata na gano'n ang sitwasyon? Yung kapitbahay po namin doon ng biyenan ko, si Ate Lolet. Siya pa ang nakakita na gano'n na si Santino? Opo. O akala ko sabi niyo nasa bahay po. Sa bahay nila yung namatay yung anak niya. Kasi hindi pa sila naghiwalay nito. Sa bahay nila, pero hindi yung nagsusugal, ma'am. Natungitan po nun si Nora. Gawa-gawa lang nila yun, ma'am. Hindi Sa bahay nila yun. Kasi naghihingalo na yung bata. Hinahayaan niya lang yung bata nandoon. Papabayaan lang. Pinapabayaan kasi abala siya sa pagtutungit, sa paghahawa ng baraha. Sinungaling yan dalawa. Hindi ako Binalam ko nangaling. kasi Cherry yan. Sinungaling kayo. Anong oras? Ang bihira lang. Natatandaan niyo ba kung anong oras nasa sugalan Maghapon po. si Ate Nora nung nangyari Umpisa yon? po yan ng umaga pag magsusugal hanggang hapon na po yan. Anong oras? Hanggang anong hinto po yan, mga alas 5. Hindi, ang simula, anong oras? Ano po, umaga, alas 8. Alas po. 8. Opo, hanggang hapon po yan. Alam mo, nagtungita. Siguro kayo, nagtutungit kayong dalawa ni Sani Buino. Ay, di, nasa trabaho yan. Natingnan po yan, nasa trabaho. Alam mo na alas Bakit mo sinasabi na may gusto si Ate Sara kay Kuya May Sani? kamping-kampi siya dyan eh. Eh, sinasabi ko lang naman ng totoo ay. Sinasabi ng totoo. Nababayaan May gusto ka lang. Ina, si Nora. May gusto ka lang. Okay. Wala ka bang karelasyon? Wala Kinakasama? po. Ah, dalaga. Kasi naawa lang po kasi ako sa kanya tsaka sa bata kasi napapabawaan po na yung Nandoon bata. po ba kayo nung oras na natumba yung bata? Saan natumba yung bata? Nasa pintuan po nila. Nakita mo, Sally? Anong oras yun? Alas 5 po, ng hapon. Natumba, parang nawala ng malay, Opo, doon ganon. na po niya dinala sa ospital. Nasaan si Ate Nora nun? Nandun lang sa kusina nila. Aso nandun na sa bahay, Opo. nakauwi na. Tapos nang magtong-it. Oh, tapos na po sila magtungit. Tapos sabi ko, dali mo na yung bata sa ospital. Umuwi po muna sila sa bahay nila. Parang pinabayaan lang muna yung bata. So nung pagkahimatay, tsaka dinala sa po ospital. dinala sa ospital. Pagdating sa ospital, anong sabi ng doktor? Sabi niya, wala, patay na po, wala na daw. Hindi na rin nila kaya buhayin. Sabi ko, tungit ka pa ng tungit, tapos yung bata may sakit, tapos ganun ka pa rin. Sabi Matapos ko, ang ganun. nangyaring yon, Ate Sally, may nakita ka bang naging pagbabago kay Ate Wala Nora? pa rin po, ganun pa rin po siya. Paano siya ngayon dito sa kanilang anak na isa na si Rani? Sabi ko nga po, kukunin ko na lang po yung bata, dadalhin ko na lang po sa amin, sa Samar. Kasi sabi ko, pabaya ka naman nanay, baka ganun pa rin po ang mangyari sa pamangkin Wala ko ka pa bang isa. anak? Mayroon po, dalawa. No, nasaan sila? Nandun po sa amin. Sa inyo, sa Samar? Hindi, nandun Nandito? po. Opo, Manila. Okay. So bakit sa Samar dadalhin si Rani? Doon po, yung nanay ko kasi wala naman po ginagawa yung nanay ko. Yun na lang po magbabantay kisa sa po gaya rin po sa pamangkin kong isa. Kasi pabaya po siyang nanay. Pero si Ate Nora at si Kuya Sani ay hindi naman kasama. Hindi na po, pinapahiwal ko nga po silang dalawa. Pilit po si Ate Nora sumasama sa kapatid ko eh.
Kasi sabi ko, bakit ayaw mo? Ayaw mo na magkabalikan Opo. sila. Bakit? Kasi sila ngayon nangyari po sa pamangking ko. Attorney, dito po sa narinig nating kwento ni Kuya Sunny, gusto niyang bawiin yung kanyang mag-iina. Or kung hindi man, yung bata lang, papaano po yun? Ganong nananakit naman po siya. At sinaktan niya si Ate Nora. Kung ang pag-uusapan siya nga ay tungkol sa pagbawi ng bata, nalaman natin po dito na yung bata ay 3 buwan pa lang. Opo. At alam din po natin na itong si Mang Sunny at saka yung kanyang kinakasama ay hindi kasal, si Nora. Opo. So ang sinasabi po ng batas sa mga ganitong sitwasyon, alumang mga batang ipinanganak na ang kanilang mga magulang ay hindi kasal, ang meron pong parental authority rito ay yung ina. So ang may karapatan po ang nanay. Sa makatuwid po kung ang pag-uusapan ay ang kustudiya ng bata, ay ang sinasabi ng batas ay nasa ina. Maraming salamat po, Attorney Ben. Malinaw po ba yun sa inyo, Mang Sunny, na kapag po pala hindi kasal at minor de edad ang bata, dapat po ay nasa nanay? Naintindihan po ba ninyo yun? Yung Oo. pinaliwanag ni Attorney Ben. Alam ko pong nahihirapan kayo at naguguluhan po kayo. Pero kung magiging bukas po ang puso't isipan nyo na unawain ito, magiging madali po siguro na kayo ni Ate Nora ay magkaintindihan. Siguro mabuti po tawagin na ho natin siya dahil nga po masakit din naman para sa kanya bilang isang ina ang mawala ng isang anak, kaya hindi niya po lubos maisip kung bakit siya ang isinisisi. Ikwento mo nga sa amin ang panig mo. Narito si Ate Nora Carlos. Pasok! Sandali lamang, Ate Nora. Ang sinasabi pong mga kadahilanan kung bakit pumanaw po ang inyong anak ay nagtong-it muna kayo ng Wala, umaga. andun po ako sa bahay nyon. Kasama pa siya ng umaga nyo, pinahilot pa namin yon. Tapos yung tanghali, pinausukan ko yun. Bakit hindi Sinungaling po siya. sa center? Dinala ko na po siya noon sa center. Anong sabi ng po doktor? sa doktor, may hikangha daw po siya. Binigyan po siya ng gamot. Binigyan po siya, may iniinom po siya ng gamot. Kaya lang po, hindi ko na po talaga siya nakuha yun dahil nung kuwan po nyo, nung huli po niya sakit, wala po kasi akong pera nyon. Bakit po laging sinasabi nila na pabaya kayong ina at nasa tong-itan? Hindi ako pabayang anak sa anak ko. Nagkataon lang na wala akong pera nyo, kaya hindi ko siya mapacheck up sa doktor nyon. Ay, ang ginawa ko... Paano nga ba bilang isang ina si ating Nora? Yan po ang ating aalamin at hihimayin sa pagbabalik po ng Face to Face. Hindi na nga daw nakakakain sa tamang oras ang bata dahil Nakakakain nasa naman po siya. sugalan ka. Di ma'am, nakakain Bakit ka naman ba po siya. nagsusugal? Minsan po gusto ko lang po maglibang sarili ko. Yun lang naman po, hindi naman po ako lagi-lagi nagsusugal eh. Magkano ang sinusugal mo? 1, 2, 3 lang naman po yung laro namin, ma'am eh. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Dan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Just Cavelli Eyewear, Dr. Manny and Pai Kalayan, Wade. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Ariel Recto Dabalus, Nail Cecity, Hand, Foot and Body Spa, a necessity.